Palagi akong nangunguna sa bawat pagsusulit. Pero sa pambansang pagsusulit para sa pagpili ng mga henyo, tuluyan akong natigilan. Napatitig lang ako. Ang mga tanong sa papel ay bagay na ni hindi ko mabasa, lalo nang masagutan. Lumaktaw ang tibok ng puso ko. Palihim akong sumulyap sa ibang mga estudyante. Diyos ko! Bawat isa sa kanila ay walang tigil sa pagsusulat. Sa sandaling iyon, tuluyan akong nayanig. Ako lang ba sa buong silid na ito ang hindi kayang gawin ito? Pinilit kong basahin muli ang papel. Puno ito ng mga simbolong hindi ko pa kailanman nakita, halo pa sa mga pormulang sobrang komplikado na halos nakakabaliw tingnan. Ang tanging linyang mababasa ko ay ang pamagat sa itaas. Teknolohiya ng detonation engine. Ganito ba talaga kahirap ang pagsusulit para sa pagpili ng mga henyo? Hindi ko pa nga kailanman narinig ang bagay na ito. Paano ko ito sasagutan? Ang hindi ko alam sa sandaling iyon, nagkamali ang tagapagbantay ng pagsusulit. Sa halip na ang totoong exam paper, ang naibigay niya sa akin ay ang research draft ng ika-6 na henerasyon ng fighter jet. Babad ako sa pawis. Parang pinipiga ang dibdib ko sa sobrang pagkadismaya. Lahat ng taong iyon ang pagsisikap sa pag-aaral. Lahat ng paghihirap na iyon. Mauuwi lang ba sa wala ang lahat sa iisang sandaling ito? Nang malapit na akong sumuko, biglang may boses na umalingaw sa isip ko. Natukoy ang nilalaman ng pagsusulit. Teknolohiya ng detonation engine ng ika-6 na henerasyon ng fighter jet. Natukoy ang mga pagkakamali. May nakitang mga error sa kaugnay ng mga formula at blueprint. Isinasagawa na ang pagwawasto. Pagkatapos maglaho ng boses, rumagasa sa utak ko ang napakaraming di pamilyar na kaalaman at komplikadong simbolo. Para bang naging supercomputer ang isip ko na tumatakbo sa pinakamabilis na bilis. Ang nilalamang hindi ko maintindihan ilang segundo lang ang nakalipas ay naging napakalinaw. Muntik na akong mapasigaw sa tuwa. Hindi pala ako magsusumite ng blankong papel. Walang pag-aatubili, dinampot ko ang panulat ko at nagsimulang magsulat ng buong bilis. Sa puntong iyon, kalahati na ng oras ng pagsusulit ang lumipas. Karamihan sa ibang mga estudyante ay natapos na sa pangunahing bahagi. Pero naiipit sila sa mga huling malalaking tanong. Bawat isa sa kanila ay napapakamot ng ulo, punong-puno ng paghihirap ang mga mukha. Sa buong silid, ako lang ang may panulat na hindi tumitigil. Nagulat ang lahat sa ipinakita kong pagganap. Malamang iniisip nilang isa akong henyo dahil nasasagutan ko kahit ang mga tanong na mukhang walang saysay na mga simbolo. Hanggang sa pinakahuling segundo ng pagsusulit, saka ko lang ibinaba ang panulat ko at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Marami pa sana akong gustong isulat pero naubos na ang oras at pati ang papel. Kaya ang pinakamahalagang prinsipyo lamang ang naisulat ko. Kinolekta at tinatakan ang mga papel. Halos lahat ng estudyante ay mukhang bagsak ang loob. Nagrereklamong ang mga huling tanong ay hindi para sa mga normal na tao. Pagkalabas ko pa lang ng gate ng paaralan, agad na tumakbo palapit sa akin si Miss Carter. Kumusta? Nahirapan ka ba sa mga tanong? Umiti ako at sumagot. Medyo mahirap pero sa tingin ko ayos naman ang naging sagot ko. Sa tabi ko, si Sofia, ang pinakamagandang babae sa klase, ay namumula ang mga mata. Sigurado akong bumagsak ako sa isang ito. Sobrang hirap lang talaga ng mga huling tanong. Mabilis siyang inalo ni Miss Carter. Huwag kang mag-alala. Marami ring estudyante ang nagsabing hindi nila natapos ang huling bahagi. Pagbalik sa paaralan, ipinatawag ni Principal Harris kaming tatlong nangungunang estudyante sa opisina niya para kamustahin. Tahimik si Sofia. Sa tingin ko, okay lang naman pero hindi ako kumpiyansa. Samantala, si Marcus ay mukhang punong-puno ng kumpiyansa. Isinulat ko ang lahat ng alam ko. Tapat akong sumagot. Sa tingin ko, maayos naman ang naging sagot ko. Pagkarinig nito, saka lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Principal Harris. Ako ang estudyanteng pinakapanatag ang loob niyang pagkatiwalaan. Tutal, mula nang pumasok ako sa paaralan, palagi akong nangunguna sa bawat pagsusulit at nagdala ng napakaraming karangalan sa eskwelahan. Nang marinig niyang maayos ang naging pagsusulit ko, hindi niya napigilang mapabuntong hininga sa paghanga. Talagang kahanga-hanga ka. Ang mga huling malalaking tanong ay puro mataas na antas ng matematika at mga problemang pang-olimpiyad na nangangailangan ng kakaibang paraan ng pag-iisip. Isa lang ang nasagutan ko. Akala ko magiging dikit ang laban sa pagkakataong ito. Natulala ako. Anong mataas na antas ng matematika at mga problemang pang-olimpiyad? Nagtatakang tumingin si Sofia. Ang mga tanong sa pagsusulit, syempre. Anong nangyari sa iyo? Nawala ng laman ang isip ko. Hindi ba tungkol sa teknolohiya ng detonation engine ang mga tanong? Pagkasabi ko nito, natigilan ang lahat ng nasa silid.
Inakala ni Miss Carter na nagbibiro ako. Napatawa siyang sinabayan ng pagsaway. Paano ka nakakapagbiro ng ganyan sa harap ng prinsipal? Pero mas lalo akong nalito. Nanaginip ba ako? Ang mga tanong sa papel ko ay talagang mga formula at blueprint ng detonation engine. Hahaha, nakakatawa talaga ito. Mali pa ang mga tanong na natandaan mo. Biglang humalakhak si Marcos. Hindi niya kailanman matanggap na lagi ko siyang nalalamangan at ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon. Nakatulog ka ba sa loob ng silid ng pagsusulit at pinanaginipan na lang ang buong bagay? Detonation engine. Sa tingin mo, bagay iyan na kaya mong sagutan? Ngunit si Miss Carter ay mukhang nabahala nang makita niyang hindi ako nagsisinungaling. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Naipaskil na online ang mga tanong. Walang kahit anong teknolohiya ng makina roon. Nagkamali ka ba ng pinasok na silid ng pagsusulit? Malamig nang umisi si Marcos. Kung nagkapalit ka ng exam paper, malamang 0 ang makukuha mong marka. Talagang katawa-tawa ang mga tanong sa papel ko. Ang hirap nito ay lampas na lampas sa kakayahan ng kahit sinong estudyante sa mataas na paaralan. Nagsimula akong pagdudahan ang sarili ko. Impossible ito. Kasabay kong pumasok ang lahat sa silid ng pagsusulit. Paano ako mapupunta sa maling silid? Inalo ako ni Sofia. Huwag mo nang masyadong isipin. Kahit hindi ka mapili sa pagkakataong ito, may pambansang pagsusulit pa naman para sa pagpasok sa kolehiyo. Makakapasok ka pa rin sa isang mahusay na universidad. Hindi rin naman ako gaanong kumpiyansa. Magpursige na lang tayo ng sabay para sa pagsusulit sa kolehiyo. Mabilis kong inalis ang pagkadismaya sa isip ko. Hindi ko alam kung saan nagkaproblema, pero may tiwala ako sa sarili ko. Bukod pa roon, nagising na ang Genius Insight System ko. Mula rito, mas gaganda na lang ang mga bagay. Hindi ako naniniwalang mabibigo akong makapasok sa isang nangungunang universidad sa pamamagitan ng pagsusulit sa kolehiyo. Samantala, sa isa pang conference room, nagtipon-tipon ang mga nangungunang eksperto na nasa antas ng akademisyan. Bawat taong nagwawasto ng mga papel sa pagsusulit ay isang pangunahing otoridad sa kani-kanilang larangan. Bilang pinuno ng komite sa pagwawasto, nagsalita si Director Walker. Kailangan nating makapaglinang ng malaking bilang ng mahuhusay na talento. Lalo na sa aerospace, kritikal na ang kakulangan ng mga eksperto. Kaya pakiusap, suriin ninyong mabuti ang bawat papel. Kailangan nating mahanap ang pinakamahuhusay sa lahat. Tumango ang lahat at nagsimulang magtrabaho. Ano nang nangyayari sa papel na ito? Nakatitig ang isang eksperto sa hawak niyang papel, litong-lito. Ang mga tanong dito ay lubos na naiba sa lahat ng iba pang papel. Pero bawat sagutang bahagi ay mailaman. Paano nangyari iyon? Nagtipon-tipon ang iba pang eksperto sa paligid niya. Kahit puno ng mga nangungunang akademisyan ang silid, marami pa rin sa kanila ang nalito sa nilalaman ng papel. Teknolohiya ng detonation engine. Saan naman nanggaling ito? Isa itong seryosong problema. Likas na napalingon ang lahat kay Director Walker. Ibinalik niya ang papel na sinusuri niya at lumapit. Ano nang nangyari? Director, tingnan ninyo ito. Naipamigay ito ng hindi sinasadya, pero nakapagtataka, nasagutan ang bawat bahagi. Parang lumaktaw ang tibok ng puso ni Director Walker. Para sa ganoong kahalagang pagsusulit, hindi maliit na problema ang ganitong pagkakamali. Mabilis niyang dinampot ang papel. Sandali. Hindi ba ito ang draft ng mga kalkulasyon ko kahapon? Paano ito napasama sa mga exam paper? Agad na tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Director Walker. Napakalaking kawalan ng hustisya nito para sa estudyante. Kahit ang Aerospace Academy ay hindi kayang lutasin ang mga problemang ito. Paano ito masasagutan ng isang graduating na estudyante sa mataas na paaralan? Likas siyang napatingin sa mga sagot at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Tutal, ang pananaliksik tungkol sa detonation engine ay matagal ng isa sa pinakamahihirap na hamon sa buong mundo. Lalo na ang mga formula para sa lakas nito na hanggang ngayon ay may mga pagkukulang pa rin kahit maraming taon ng pinag-aaralan. Ngunit ang mga formula sa papel na ito ay perpekto. Naayos nito ang bawat kahinaan. Para bang tinamaan ng kidlat si Director Walker. Hindi niya napigilang kuskusin ang kanyang mga mata. Ano nang nangyayari? Nanaginip ba ako? Naguguluhang nagkatinginan ang ibang eksperto. Direktor, ano nang nangyari? Wala nang oras si Director Walker para sumagot. Mariin niyang pinagmasdan ang bawat formula, bawat hanay ng datos. Di nagtagal, bahagyang nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Bigyan ninyo ako ng papel at panulat, ngayon din. Ang malakas niyang sigaw ay nagulat sa lahat ng nasa silid. Pagkakuha pa lang niya ng papel at panulat,
Yumuko agad si Director Walker sa mesa at nagsimulang magkalkula sa napakabilis na bilis. Nagkatinginan ang lahat ng may pagtataka. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagkapalit lang naman ng exam paper. Tama, puno ito ng mga sagot, pero gawa lang iyon ng isang estudyante sa mataas na paaralan. Ano bang kapaki-pakinabang na bagay ang maaari niyang maisulat? Ngunit base sa ekspresyon ni Director Walker, malinaw na hindi ito simpleng usapin. Dahil sa matinding pag-uusisa, nagsiksikan ang lahat sa paligid niya. Ilang segundo lang ang lumipas, nanlaki na ang mga mata ng ilang espesyalista sa aerospace engine. Paano ito posible? Talaga bang isinulat ito ng isang estudyante sa mataas na paaralan? Narinig pa lang namin ang ganitong kwento sa ibang bansa, kung saan may problemang isinulat sa isang pasilyo at nalutas ng isang janitor. Hindi ko inakalang makikita natin itong mangyari sa sarili nating bansa. Matinding nayayanig, sa wakas ay huminto si Director Walker. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit namumula pa rin ang mukha niya sa pananabik. Makinig kayong mabuti. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng kagamitan ninyo sa komunikasyon. Walang sinuman ang pinapayagang umalis. Pagkatapos sabihin iyon, agad na tumawag si Director Walker sa departamento ng pulisya sa harap ng lahat. Doon lang napagtanto ng iba na hindi ordinaryong bagay ang papel na ito. Ngunit bilang mga nangungunang eksperto ng bansa, mataas ang kanilang kamalayan pagdating sa seguridad. Walang nagtanong. Tahimik lang silang bumalik sa kanilang mga upuan at ipinagpatuloy ang pagwawasto ng mga papel habang naghihintay na matapos ang lockdown. Samantala, nagmamadaling bumalik si Director Walker sa Aerospace Academy at tinipon ang lahat ng kaugnay na eksperto. Walker, hindi ba dapat nangangasiwa ka ng pagsusulit? Bakit bumalik ka ng ganito kapanatag at bakit mo ipinatawag ang lahat? Litong tanong ni Deputy Director Bennett. Bennett, wala kang ideya. Ang pagsusulit na ito ay nagdala sa atin ng isang hindi kapanipaniwalang tuklas. Inilabas ni Director Walker ang exam paper at ipinakita ito sa kanya. Naguguluhang tiningnan siya ni Deputy Director Bennett bago kunin ang papel. Sa mismong sandaling makita niya ang unang formula para sa lakas, lumaki ang kanyang mga balintataw. Huwag mong sabihing tama ang formulang ito. Tama. Nagawa ko na ang paunang beripikasyon para makumpirma ito. Kailangan natin ng masusing muling pagkalkula at simulasyon gamit ang supercomputer. Iniabot ni Director Walker ang kanyang mga draft note kay Deputy Director Bennett. Tingnan mo. Walang pagkakamali. Mas nakakatakot pa ang datos sa mga susunod na bahagi. Ito ay teknolohiya ng Continuous Detonation Engine. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Malakas na napasinghap si Deputy Director Bennett. Ibig sabihin, kung tama ang mga formulang ito, maaari nating laktawan ng tuluyan ang ika-6 na henerasyon ng fighter jet at dumiretso sa ika-7 henerasyon. Mariing tumango si Director Walker. Naitatak ko na ang silid ng pagsusulit. Nagmamadali akong bumalik dito para lang makumpirma ang resulta. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Sa sobrang pananabik ni Deputy Director Bennett, nanginginig ang kanyang mga kamay. Humarap si Director Walker sa iba pang eksperto. Sa pamamagitan nito, idinedeklara ko ang Aerospace Academy sa ilalim ng Antas 1 na classified status. Ang buong akademya ay ilalagay sa signal lockdown. Lahat ng komunikasyon palabas ay kailangang personal na bantayan ng mga tauhan ng seguridad. Ipamamahagi ko na ngayon ang mga tungkulin. Bago pa tuluyang maunawaan ng mga eksperto ng Aerospace Academy ang nakakagulat na balita, lubog na agad sila sa matinding trabaho. Pagsapit ng hating gabi, wala ni isang tao ang nagpahinga kahit isang sandali. Ngunit lahat sila ay punong-puno ng sigla at bawat isa ay halos hindi mapigilan ang pananabik. Direktor, kumpirmado na ang beripikasyon ng mga formula. Walang anumang pagkakamali. Direktor, napatunayang tama ang lahat ng datos. Masiglang pinalakpak ni Director Walker ang kanyang hita, namumula ang mukha sa tuwa. Mabilis, patakbuhin ang simulasyon sa supercomputer. Tingnan natin kung anong klaseng pagganap ang kayang ilabas ng detonation engine na ito. Mabilis na lumabas ang resulta ng simulasyon. Tumaas ng 35% ang structural strength ng sasakyang panghimpapawid. Nabawasan ng 16% ang kabuuang timbang. Matapos baguhin ang panlabas na kurba ng sasakyang panghimpapawid, bumaba ng 7% ang drag coefficient. Nagkatinginan sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Pareho nilang nakita ang pagkabigla sa mga mata ng isa't isa. Ang ika-6 na henerasyon ng fighter jet ng ating bansa ay ganap ng maunlad sa lahat ng aspeto maliban sa teknolohiya ng makina. Halos handa na ang lahat ng iba pa. Kahit 1% pagbuti lamang ay isa ng napakalaking tagumpay.
Ngunit sa datos at impormasyong ito, tumalo ng dobleng digit ang pagganap. Hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa resulta ng supercomputer, hindi ako maniniwalang ginawa ito ng isang estudyante sa mataas na paaralan. Paano ba gumagana ang utak niya? Mayroon ba talagang mga henyong tulad nito sa mundo? Mabilis ang tibok ng puso ni Director Walker. Halos kinukwestiyonan niya ang realidad. Ang pinaka hindi ka panipaniwalang bahagi ay ang teknolohiyang ito ay hindi bagay na dapat magkaroon ng access ang isang estudyante sa mataas na paaralan. Ngunit naroon mismo sa harap nila ang katibayan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Deputy Director Bennett. Ang ganitong uri ng talento ay dapat agad nating ulat sa pamahalaan. Kailangang maprotektahan ang estudyanteng ito. At anuman ang mangyari, kailangan natin siyang mahikayat na sumali sa Aerospace Academy. Samantala, wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Iniisip ko pa rin na bumagsak ako. Ngunit hindi ako susuko sa sarili ko. Kahit sabihing pumalpak ako sa pagsusulit na ito para sa pagpili ng mga henyo, nasa harap ko pa rin ang pambansang pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo. Sa mga marka ko, hindi magiging problema ang makapasok sa isang nangungunang universidad. At ngayon na mayroon na akong Genius Insight System, hindi na basta makapasok sa isang nangungunang universidad ang layunin ko. Ang layunin ko ay makakuha ng perpektong marka at maging numero 1 sa buong bansa. Nang maayos ko na ang aking pag-iisip, buong puso kong ibinuhos ang sarili ko sa pagrerepaso. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pag-aanunsyo ng resulta para sa pagpasok sa Genius Class. Nakatutok ang lahat ng mata kina Sofia, Marcos at sa akin. Lumapit si Miss Carter at binigyan ako ng masalimuot na tingin. Sa desisyon ng pamunuan ng paaralan, binabawi na ang iyong scholarship. Pagkarinig ko nito, napatingala ako sa gulat. Hindi ko inasahang gagawa ang paaralan ng ganoon kabigla ang desisyon. Malakas na nagtanong si Sofia. Bakit? Si Marcos, na nakatayo sa malapit, ay mukhang lubhang nasisiyahan sa sarili. Ang pagbawi sa scholarship ko ay eksaktong resulta ng pagpilit niya kay Principal Harris. Malamig siyang suminghot. Bakit? Ang taong hindi man lang makakuha ng tamang exam paper ay hindi karapat-dapat sa scholarship. Agad na naunawaan ni Sofia ang nangyari. Marcos, ikaw ba ang nasa likod nito? Tama, ako nga. At ano naman ang gagawin mo tungkol doon? Galit na galit si Sofia. Tumalikod siya para puntahan si Principal Harris. Hinawakan ko ang kanyang braso. Hayaan mo na. Kung gusto nilang kunin iyon, kunin nila. Wala akong pakialam sa pera. Palagi akong nangunguna sa bawat pagsusulit. Napakarami ko nang natanggap na scholarship, nagsawa na nga ang mga kamay ko sa pagtanggap. Hindi malaking bagay ang mawala ang isang ito. Sa mismong sandaling iyon, may sumigaw. Tingnan ninyo, lumabas na ang listahan ng mga natanggap. Pasok si Sofia. Talagang siya ang diyosa ng mga pangarap ko. Napakahusay niya. Kasama rin sa listahan si Marcos. Pangatlo sa buong baitang. Talagang kahanga-hanga siya. Sandali. Ano? Hindi nakapasok si Leo. Huwag ka nang maghanap. Hindi mo ba narinig? Maling exam paper ang nakuha niya. Siyempre, hindi siya papasa. Hindi nga. Sayang naman. Maraming estudyante ang nakaramdam ng awa para sa akin. Hindi nila inasahang ako, ang may pinakamataas na inaasahan ng lahat, ang hindi makakapasok. Kahit alam ko na ang magiging resulta, hindi ko pa rin mapigilang madurog ang loob ko. Ang exam paper ang may problema, pero ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong kumuha muli ng pagsusulit. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoon kasimpleng pagkakamali sa isang napakahalagang pagsusulit. Habang nalulugmok ako, biglang nagsidatingan ang mga recruitment officer mula sa malalaking universidad. Sa mga mata nila, kahit ang isang estudyanteng bumagsak ay isa pa ring napakahalagang talento. Ang sinumang nakasali sa pagsusulit para sa Genius Class ay may tunay na kakayahan. Kaya kahit bumagsak ako sa pagsusulit na ito, isa pa rin akong pangunahing target ng lahat ng malalaking universidad. Gusto mo bang pumasok sa Dongfu University? Hindi mo na kailangang kumuha ng pagsusulit para sa kolehiyo. Buong scholarship, libre ang matrikula. Dongfu University. Mas mahusay ng malayo ang aming universidad. Kami ang numero 1 paaralan sa buong bansa. Lahat ng iniaalok ng Dongfu ay kaya rin naming ibigay. Sumama ka sa National Defense University. Ang pagsisilbi sa bansa ang pinakamataas na karangalan. Nag-uunahan ang mga recruitment officer na lumapit sa akin, at bawat isa ay nag-aalok ng pinakamagagandang kondisyon. Nang makita kung gaano pa rin ako ka-in-demand, tunay na natuwa si Sofia para sa akin. Ngunit si Marcos, na nakatayo sa gilid, ay halos mabaliw sa selos.
Mga recruitment officer, bago ninyo siya tanggapin, sana ay pag-isipan ninyong mabuti. Hindi ipinakita ang kabuang marka niya, ibig sabihin ay 0 ang nakuha niya sa pagsusulit na ito. Mula pa lang doon, makikita na ninyong maaaring hindi rin totoo ang matataas niyang marka noon. Kung tatanggapin ninyo siya ng maaga, siguradong mabibigo lang kayo. Pagkarinig sa mga salita ni Marcos, naging mas maingat ang mga recruitment officer. Pinaghihinala ang nandaya sa mga nakaraang pagsusulit at nakakuha ng 0 sa isang ito. Hindi maliit na usapin ang mga problemang iyan. Leo, pasensya na, pero kailangan muna naming magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Nang makitang gumana ang kanyang pakana, binigyan ako ni Marcos ng mapanghamong tingin. Ngunit nanatiling kalmado ang puso ko. Kahit wala ang sistema, mapapatunayan ko pa rin ang sarili ko sa pagsusulit para sa kolehiyo. At ngayong mayroon na akong Genius Insight System, para bang naka-cheat mode na ang buhay ko. Wala akong pakialam sa mga mabababaw na pakana na tulad nito. Samantala, sa Aerospace Academy, hindi mabilang na eksperto ang namumula na ang mga mata dahil sa pagod. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na sandali. Pigil hiningang naghihintay ang lahat. Kasabay ng pagtunog ng isang abiso, tuluyan nang natapos ang resulta ng mga kalkulasyon. Ang Continuous Detonation Engine ay nakamit ang pinakamataas na bilis na Mach 13. Kaya nitong panatilihin ang pinakamataas na bilis na iyon ng tuloy-tuloy sa loob ng 500 oras. Ang normal nitong cruising speed ay umaabot sa Mach 7 at kaya nitong tumakbo ng 5,000 oras. Napasinghap ang lahat. Kinuskos nila ang kanilang namamanhid na mga mata, natatakot na baka mali lang ang kanilang nakikita. Walker, nananaginip ba ako? Totoo ba talaga ang bilis na iyan ang detonation engine? Dapat tama iyan, maliban na lang kung may problema ang computer. Malakas na nagulat ang isang teknisyan. Director, maayos ang takbo ng computer. Ganap na tumpak ang datos. Buong lakas na sumuntok sa air si Director Walker. Kung maisasakatuparan natin ang fighter jet na ito, wala nang makakatapat sa hukbong panghimpapawid ng ating bansa. Kung may bansang mangangahas muling manggulo sa ating karagatan, ipaparamdam natin sa kanila ang tunay na lakas ng ating Air Force. Hindi lang natin sila palalayasin. Paluluhurin at pasusukuin natin sila. Hanggat hindi tayo ang sumasalakay sa ibang bansa, dapat na silang magpasalamat. Sa totoo lang, sa ganoong klase ng bilis, kapag lumipad tayo sa ibabaw ng ibang mga bansa, malamang iisipin nilang may dumating na mga alien. Ngunit ayon sa resulta ng kalkulasyon, hindi kayang suportahan ng kasalukuyang mga materyales ng makina ang ganitong pagganap. Hindi rin kakayanin ng mga materyales at istruktura ng fighter jet ang ganoong klaseng bilis. Para sa resultang tulad nito, nakahanda na si Director Walker sa posibilidad na iyon. Sa ganoon katinding bilis, wala pang umiiral na material para sa fighter jet na kayang tiisin ang ganoong antas ng puwersa. Sayang naman. Kung mayroon lang tayong mas mahuhusay na metal na materyales, tiyak na aabot sa pamantayan ng ika-7 henerasyon ang fighter jet na ito. Bahagyang nadismaya si Deputy Director Bennett. Kumikislap ang mga mata ni Director Walker sa matalim na liwanag. Hindi natin alam kung paano nalutas ng estudyanteng ito sa mataas na paaralan ang ganito kasulong na teknolohiya ng aerospace engine. Pero dahil nalutas niya ito, posible ring malutas niya ang problema sa mga materyales. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang ganitong uri ng talento. Napatingin si Deputy Director Bennett sa oras at biglang napalo ang sarili niyang hita nang may naalala. Masyado tayong nakatutok sa pagsusuri ng datos kaya nakalimutan natin. Ngayon ang araw ng pag-aanunsyo ng resulta para sa Genius Class. Napahampas si Director Walker sa noo. Tingnan mo nga naman ako. Walang sinuman ang pinapayagang umalis sa kanilang pwesto. Tayo mismo ang pupunta sa paaralan para kunin siya. Tumango si Deputy Director Bennett. Tama. Para matiyak ang kanyang kaligtasan, pinakamainam na tayo mismo ang pumunta roon. Magsama rin tayo ng mga tauhan mula sa National Security Bureau. Mula sa sandaling ito, ang Aerospace Academy ay nasa ilalim ng Antas 1 na classified status. Lahat ng kawani na kasangkot sa pagwawasto ng mga papel ay kailangang manatiling nasa ilalim ng pagmamanman. Napakahalaga ng teknolohiyang ito. Ni isang detalye ay hindi dapat lumabas. Tama ka. Kumilos tayo agad. Gagamit tayo ng armadong helicopter. Di nagtagal, nakasakay na sina Director Walker at Deputy Director Bennett sa armadong helicopter ng Military Command. Kasama rin sina Military Commander General Reed at National Security Bureau Chief Director Mitchell. Matapos magtrabaho ng 3 sunod na araw ng walang pahinga, hindi na kayang manatiling gising nina Director Walker at Deputy Director Bennett. Pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin, humiga sila at agad na nakatulog ng mahimbing.
Punong-puno ng kalituhan sina General Reed at Director Mitchell. Sa laki ng operasyong ito, isang mataas na paaralan lang pala ang pupuntahan nila. At sinabi pa sa kanila na lubhang classified ang misyong ito. Posible bang may nakatagong pambihirang lihim ang mataas na paaralang iyon? Hindi. Ano ba ang maaaring maging dahilan para personal na pumunta ang dalawang nangungunang akademisya ng Aerospace Academy? Talagang nakakabaliw ito. Samantala, sa palaruan ng paaralan, matapos makita ang mga resulta, naghahanda ng bumalik sa klase ang mga estudyante. Ano man ang mangyari, dalawang estudyante ang natanggap ng paaralan ng sabay. Mas marami na iyon kaysa sa karamihan ng mga mataas na paaralan. Lubhang kasiya siya ang naging resulta. Maging si Principal Harris ay nakangiti. Napakahusay ni Marcus at talagang nakapasok siya, gaya ng inaasahan. Bagaman ako, na may pinakamataas na inaasahan ng lahat, ay nabigo. Napakahusay pa rin ang mga regular kong marka. Isa ring mahalagang sukatan para sa paaralan ang pagpasok sa universidad. Hindi nga lang ito kasing kapansin-pansin ng genius class. Sige na, lahat kayo. Magmadali na kayong bumalik sa klase. Gawin ninyong inspirasyon ito at pagsikapan ang mga markang nais ninyong makuha. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang alarma sa labas. Lahat ng tauhan lumikas mula sa palaruan. May helicopter na malapit nang lumapag dito. Pagkarinig nito, mabilis na lumapit si Principal Harris upang magtanong kung ano ang nangyayari. Paaralan ito. Bakit may helicopter na lalapag dito? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Utos ito mula sa nakatataas. Sundin na lang natin. Mukhang may napakahalagang tao na darating dito. Pagkatanggap ng utos, agad na nagtungo ang hepe ng pulisya sa paaralan kasama ang kanyang grupo sa pinakamabilis na bilis. Tuluyang natulala si Principal Harris. Mataas na paaralan lang naman sila. Bakit parang isang operasyong kontraterorismo ang nangyayari? Ngunit sa ganitong kalaking operasyon, siguradong may malaking bagay na nagaganap. Natural na naudyok nito ang kuryosidad ng maraming estudyante. Sa loob lamang ng ilang minuto, direktang lumapag ang armadong helikopter sa gitna ng palaruan. Napatanga ang lahat ng guro at estudyante. Walang makapagsalita. Ano nang nangyayari? May armadong helikopter sa ating paaralan? May mga terorista bang nagtatago rito? Anong klaseng krimen ang mga ngailangan ng ganito karaming pulis? Habang dahan-dahang lumalapag ang helicopter, naramdaman ni na Director Walker at Deputy Director Bennett ang pagyanig at biglang nagising. Nakarating na ba tayo? Kailangan kong makita ang prinsipal. Patakbong lumapit ang hepe ng pulisya upang salubungin sila. Mahigit 20 opisyal mula sa National Security Bureau ang unang bumaba at maayos na pumwesto sa magkabilang gilid ng labasan. Hindi pa kailanman nakakita ng ganitong eksena si Principal Harris. Mabilis siyang lumapit. Pagkababa ni Director Walker mula sa helicopter, agad siyang nagtanong. Paumanhin, narito ba sa inyong paaralan si Leo? Tuluyang nabigla si Principal Harris. Isang estudyante lang ang hinahanap nila, kailangan ba talaga ng ganito karaming puwersa? Nagpakilos pa sila ng military helicopter. Gaano man kahusay ang isang estudyante, imposible namang makaakit siya ng ganitong antas ng atensyon. Biglang may pumasok na nakakatakot na ideya sa isip ni Principal Harris. Posible kayang si Leo, matapos mabigong mapili, ay nagtanim ng sama ng loob at gumawa ng kung ano laban sa lipunan. Anong klaseng mabigat na krimen kaya iyon? Nangilabot ang kanyang anit sa takot. Hindi na siya nangahas pang mag-isip ng higit pa. Kung may nangyaring ganoon kaseryosong bagay, malamang tapos na ang kanyang karera bilang prinsipal. Tinatanong kita, narito ba si Leo o wala? Ah, tama. Mabuti. Dalhin ninyo siya rito ngayon din. Parang lumubog sa kailaliman ang puso ni Principal Harris, ngunit hindi siya nangahas magpatumpik-tumpik. Agad niyang inutusan si Miss Carter na tawagin ako pabalik. Pagkarinig sa balita, napakasama ng ngiti ni Marcus. Sa dami ng taong dumating para dakpin ka, kahit hindi ka bitayin, sa kulungan mo nagugugulin ang natitirang buhay mo. Samantala, labis na nag-aalala si Sofia. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Naunawaan ko agad ang nangyayari. Siguradong may mataas na opisyal na nakapansin sa mga sagot ko. Hindi naman ito masamang bagay para sa akin, kaya nanatili akong lubos na kalmado. Tinapik ko ang kamay ni Sofia at binigyan siya ng nakaaliwalas ng ngiti. Magiging maayos ako. Sa mismong sandaling makita ako ni na Director Walker at Deputy Director Bennett, dali-dali silang lumapit at sinuri ako mula ulo hanggang paa na para bang isa akong napakahalagang kayamanan. Ikaw ba ang sumulat ng mga sagot sa exam paper na iyon? Tumango ako. Tama.
Hindi ko alam noong oras na iyon na maling papel pala iyon. Sinagutan ko lang ito base sa sarili kong mga ideya. Pagkatapos lang ng pagsusulit ko nalaman na maling papel pala ang naibigay sa akin. Normal ang mga tanong ng lahat. Sa akin lang napunta ang tungkol sa detonation engine. Pagkarinig sa sagot ko, tuluyan nang nawala ang lahat ng pagdududa ni na Director Walker at Deputy Director Bennett. Lubhang lihim ang impormasyong iyon. Imposibleng malaman iyon ng isang estudyante maliban na lang kung siya mismo ang nagsulat sa papel na iyon. Opisyal kong idinedeklara ngayon na tanggap ka na sa Aerospace Academy. Ibibigay namin sa iyo ang pinakamataas na antas ng pagtrato. Hindi lamang libre ang matrikula mo, kundi mula sa unang araw ay tatanggap ka ng pagtrato na katumbas ng isang akademisyan mula sa bansa. Sa sobrang pananabik ni Director Walker, nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Mukha siyang puno ng sigla at enerhiya. Ang ilang araw na walang tulog na pagod ay tila naglaho ng biglaan, mas mabisa pa kaysa anumang bugso ng adrenaline. Ngumiti rin si Deputy Director Bennett. Sa Aerospace Academy, mayroon kaming ganap na otoridad. Hindi mo kailangang kabahan. Hanggat handa kang sumali, maaari mong sabihin anumang oras ang anumang hiling na maisip mo. Wala akong anumang hiling. Hindi ako bibigyan ng bansa. Ang makatulong na umangat ang teknolohiya ng ating bansa at gawing maingat ang ibang mga bansa na bantaan tayo, iyon ang pinakamalaki kong pangarap. Kung ganoon, naging kapaki-pakinabang talaga ang exam paper ko. Napakalaking pakinabang. Umaasa kaming patuloy kang tutulong sa pag-unlad nito at maisakatuparan ang produktong ito. Walang problema. Matagal na itong pangarap ko. Nang makita kung gaano ako kakalmado, pakiramdam ni Director Walker ay lubos itong hindi kapanipaniwala. Ang matanggap sa pinakamataas na Aerospace Academy at personal na maturuan ng direktor nito, malamang mahihimatay sa tuwa ang sinumang estudyante. Ngunit nanatili akong kalmado. Mas lalo lamang nitong pinatunayan na lubos kong kontrolado ang sitwasyon. Ang mga taong nakapaligid sa amin, matapos marinig ang usapan, ay tuluyang natulala. Napakalaking operasyon para lamang mag-recruit ng isang estudyante. Posible pa lang ang maling exam paper ay mauwi sa pagkakatanggap. Kung ganoon, hindi na sana kailangan ng napakalaking palabas na ito. Nagkatinginan ang ibang mga tao sa paligid. Detonation engine. Upang mapaglabanan ang pinagsamang presyon mula sa ibang mga bansa, inilagay ng bansa ang lahat ng pag-asa ng kanilang hukbong panghimpapawid sa detonation engine. Sa pamamagitan lamang ng tagumpay sa teknolohiyang ito, magiging unang bansa sila na magkakaroon ng ika-6 na henerasyon ng fighter jet, na magdudulot sa ibang mga bansa na magdalawang isip bago gumawa ng anumang hakbang laban sa kanila. Ngunit napakahirap ng teknolohiyang ito. Sa loob ng maraming taon, pinamunuan ni Director Walker ang mga research team na halos walang gaanong pag-unlad. Kaya ba talagang malampasan ito ng isang graduating student sa high school? Mahirap itong paniwalaan. Baka ba talagang pinagpapala ng langit ang ating bansa at nagpadala ng isang henyong dumarating lang minsan sa 1,000 taon? Labis na nasisiyahan si Director Walker sa sagot ko. Hindi lang malakas ang kakayahan ko, kundi matindi rin ang aking pagiging makabayan. Napakaganda rin ang ugali ko. Habang mas tinitingnan niya ako, mas lalo niya akong nagugustuhan. Ngumiti si Director Walker kay Principal Harris. Tanggap na si Leo. Isasama ko na siya ngayon. Ikaw na ang bahala sa mga papeles. Uy Walker, hindi mo pwedeng sarilihin ang ganitong kahusay na estudyante. Ako rin, Bennett, gusto ko ring makibahagi. Humarap sa akin si Deputy Director Bennett. Paano kung maging estudyante ka naming dalawa? Ipinapangako naming ituturo namin sa iyo ang lahat ng nalaman namin sa buong buhay namin. Hindi ko na masyadong masasabi, pero sa Aerospace Academy, para bang ikaw ang mamamayani roon. Napasinghap ang lahat. Sino ba sina Director Walker at Deputy Director Bennett? Sila ang pinakaiginagalang na mga siyentipikong mananaliksik sa kasalukuyan. Kung sila na mismo ang nagsabing pangalawa sila, walang mangangahas umangkin ng una. Kahit maging isa lang sa mga estudyante nila ay napakalaking biyaya na. Ang makuha kanilang dalawa ng sabay ay isang himalang minsan lang mangyari sa buhay. Ilang segundo bago makapag-react si Principal Harris. Walang problema. Ang makapasok sa Aerospace Academy ay karangalan para sa aming paaralan. Aasikasuhin ng paaralan ang lahat ng papeles agad-agad. Masayang-masaya si Director Walker habang sinasabi sa akin, tara na ngayon. Marami akong gustong itanong sa iyo. Ngayon na agad. Hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko. Hindi ko inasahan na ganito kabilis ang lahat. Kahit matanggap ako, dapat man lang ay masabihan ko ang pamilya ko at makapaghanda ng mga gamit. Napakasensitibo na ngayon ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan kang mahigpit na protektahan.
At napakaapurahan ng teknolohiyang ito para sa bansa. Huwag kang mag-alala, ang gobyerno na ang bahala sa iyong pamilya. Sige, handa akong sumunod sa mga patakaran ng bansa. Habang papasakay na ako sa armadong helicopter, bigla kong naalala ang isang mahalagang bagay. Ay nga pala, may kaklase ako na magaganda rin ang mga marka. Pwede rin ba siyang matanggap sa Aerospace Academy? Napakahigpit ng proseso ng pagtanggap sa Genius Class. Kailangan ng pambihirang marka at talento para makapili ng sariling mentor. Pero dahil tinanong mo kung aabot siya sa minimum na pamantayan, tatanggapin namin siya. Kung hindi niya maabot ang pamantayan, kailangan naming magpahayag ng aming pagkalungkot. Ito ay usapin ng prinsipyo. Hindi maaaring labagin ni Director Walker ang patakarang ito. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng kaklase mo. Magpapasuri ako sa isang tao. Kung pasado ang kanyang mga marka, magkakaroon siya ng prioridad na pagtanggap. Tumingin ako kay Sofia. Nagliwanag ang mukha ni Sofia sa gulat at tuwa. Ito ang kaklase kong si Sofia. Nakapasa na siya sa Genius Class. Sigurado akong pasado rin ang kanyang mga marka para sa Aerospace Academy. Agad namang sumang-ayon si Deputy Director Bennett. CJ, aayusin ko agad pagbalik natin. Sofia, magkita tayo sa Aerospace Academy. Sa gilid, si Marcos ay halos sumabog sa galit. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon ng kanyang pamilya para pabagsakin ako. Pero lahat ay nauwi sa wala, hindi niya ito maintindihan. Isa lang akong senior sa high school. Paano ko magagawang lutasin ang mga problema sa aerospace engine? Unti-unti nang nagsisimulang pagdudahan ni Marcos ang realidad. Anong klaseng halimaw ba ako? Sumakay ako sa armadong helicopter at sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-dahan itong umangat at lumipad palayo. Sa wakas ay natauhan si Principal Harris. Mabilis, i-update ang mga promotional materials. 3 henyo ang nagmula sa paaralang ito ngayong taon. Sa loob ng helicopter, sabik na nagtanong sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Gamit ang datos at mga formula mula sa iyong papel, nagpatakbo kami ng detalyadong simulasyon sa supercomputer. Kaya ng continuous detonation engine na itulak ang eroplano hanggang Mach 17, pero wala pang materyales na kayang tumagal sa ganoong puwersa. Gusto sana naming malaman, may paraan ka ba para makabuo ng mas matibay na metal na materyales? Sumagot ako, hindi talaga kakayanin ng ordinaryong metal na materyales. Kailangan natin ng supercomposite alloy. Ito ay aking nabuong deduksyon, pero naniniwala akong tama ang datos. Kapag tama ang kondisyon, posible itong magawa. Huminga ng malalim si Director Walker. Anong temperatura ang kaya nitong tiisin? Saglit akong nag-isip. Sa kasalukuyang teknolohiya, ang pinakamahuhusay na materyales ay kaya lang tumagal ng humigit kumulang 4,000 degree sa mahabang panahon. Napuno ng gulat ang mukha ni Deputy Director Bennett. Kung totoo ito, hindi lang sa aerospace, pati sa nuclear fusion ay maaaring bumilis ang pag-unlad. Hindi na nila pinagdududahan ang mga sinasabi ko dahil sa edad ko. Kung tutuusin, ako ang unang nakapag-master ng detonation engine technology at sa ilang bahagi, nalampasan ko na silang dalawa. Kung paano ko nalaman ang lahat ng ito, iisa lang ang paliwanag. Henyong talino. Ako lang ang tao sa mundo na may ganitong teknolohiya. Masiglang sabi ni Director Walker, bilisan natin ang pagbalik sa Aerospace Academy. Gagawa tayo ng personal laboratory para sa iyo sa pinakamataas na bilis. Lahat ng kailangan mo ay agad na ibibigay. Kung talagang magagawa natin ang teknolohiyang sinabi mo, ito ang magiging pinakamalaking ambag sa bansa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtatanong sa akin tungkol sa teknolohiya ng fighter jet, at habang tumatagal, mas lalo silang nabibigla. Labis nilang natuklasan na ang aking kaalaman ay higit pa sa kanila. Nagkatinginan sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Nagkita ang pagkamangha sa mga mata nilang dalawa. Marami sa mga theoretical na konsepto at pananaw na binabanggit ko ay ilang taon na mas maaga kaysa sa kanilang kasalukuyang kaalaman. Ngayon ay malinaw na sa kanila na ako ay isang henyo na dumarating lang minsan sa isang milenyo. Sina General Reed at Director Mitchell, kahit hindi nila lubos na naiintindihan ang mga teknikal na detalye, ay nakukuha pa rin ang pangkalahatang ideya mula sa usapan. Ang ideya na ang isang fighter jet ay makakabreak ng Mach speeds sa double digits ay halos hindi kapanipaniwala. Ngayon lang nila lubos na naunawaan kung bakit ganoon kataas ang pagtrato sa akin. Walang anumang labis na pag-iingat sa pag-escort sa akin ang sobra. Ang ganitong antas ng talento ay nangangailangan ng pinakamataas na antas ng seguridad. Samantala sa bahay namin, nakatanggap ng tawag ang aking mga magulang mula sa paaralan. Nalaman nila na binawi ang aking scholarship at bumagsak ako sa pagsusulit.
Pareho silang napakunot noo. Ang anak namin ay palaging may magagandang marka, paano siya matatalo ng iba? Masama ang loob ng nanay pero hindi masyadong dinadamdam ng tatay. Ang mahalaga ay malusog at masaya siya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Dumating ang mga kapitbahay. Ngayon ang araw ng anunsyo para sa Genius Class. Siguradong nakapasok ang anak ninyo. Kailangan ninyong maghanda ng salo-salong pagkain. Ngunit malungkot ang mukha ng nanay. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam dahil sa dami ng taong pumunta para magdiwang. Bumagsak si Leo, hindi siya nakapasok. Diretsahan niyang sinabi ang totoo. Nabigla ang mga kapitbahay. Hindi sila makapaniwala. Napilitan ang tatay ng umiti ng pilit. Totoo ngang bumagsak siya. Tinawagan lang kami ni Miss Carter. Nagkakaiba-iba ang reaksyon ng mga kapitbahay. May mga tunay na nalungkot, may mga walang pakialam, at may ilan pang tila natuwa. Biglang may sumingit na hindi magkatugmang boses. Dati, magkapareho ng klase ang anak nila at ang anak ko, pero siya ang pinakahuli sa klase. Nagsalita ang isang babaeng kapitbahay na nasa edad medyo may edad na. Binabawi pa nga raw ang scholarship niya, ibig bang sabihin na huli na rin ang pandarayan niya? Maraming taong naiinggit sa akin. Dahil palaging mataas ang marka ko, hindi nila mailabas ang inggit nila, pero ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataong magmayabang sa harap ng aking mga magulang. Huminto sa pag-aaral ang anak ko pagkatapos ng middle school, pero may negosyo siya at kumikita ng 10 hanggang 20,000 kada buwan. Ano pa ang silbi ng pag-aaral? Ang ordinaryong trabaho nga ay ilang libo lang ang kita. Sa narinig na ito, labis na nagalit ang aking mga magulang. Hindi kami naiinggit sa galing ng anak mo. Pero ang sabihing walang silbi ang eskwela, may anak ka bang may magagandang marka? Namula sa hiya ang mukha ng babaeng kapitbahay. Maganda man ang marka ng anak mo, hindi rin naman siya nakapasok, hindi ba? Bakit hindi na lang siya magtrabaho sa tindahan ng anak ko at maagang kumita ng pera? Lumamig ang mukha ng tatay ko at mas lalo siyang nainis. Sige na, lahat kayo umalis na. Kailangan pa naming pumunta sa paaralan para tingnan ang anak namin. Sa totoo lang, ano bang espesyal sa magagandang marka? Hindi rin naman siya nakapasok. Kahit gaano pa siya kagaling mag-aral, wala rin namang napuntahan. Pagkatapos ng graduation, magtatrabaho rin siya ng kung ano-anong trabaho. Habang papalayo ang babae, patuloy pa rin siyang nagsasalita. Ngunit pagkalabas nila ng gusali, may narinig silang ingay ng tambol at gong sa labas. Hindi ito kasal. Ang mga dumarating ay pawang mga opisyal ng gobyerno. Ang nasa unahan ay may dalang banner. Nagkatinginan ang lahat ng may pagtataka. Hindi ba't sinabi lang nila na bumagsak siya? At binawi pa ang kanyang scholarship. Ano ang nangyayari sa mga taong ito? Hindi nagtagal, dumating ang parada ng pagbati sa ibaba ng aming apartment. Ang mga kapitbahay na kanina ay nanunuya sa akin ay biglang hindi mapakali. Hindi ba sinabi na bumagsak siya at binawi ang scholarship niya? Nakasimangot ang opisyal na nangunguna. Sino ang nagpapakalat ng ganitong maling impormasyon? Napakahusay ng naging performance ni Leo. Nakuha niya ang unang pwesto sa pagsusulit na ito at tinanggap siya bilang estudyante ng 2 direktor ng Aerospace Academy ng sabay. Siya ang karangalan ng buong lungsod natin. Walang sinuman ang pinapayagang manira sa kanya. Nang makita ng aking mga magulang ang banner ng pagbati, natigilan sila sa gulat. Ano ang nangyayari? Hindi ba tumawag ang paaralan at sinabing bumagsak siya? Nanginginig sa takot si Principal Harris at mabilis na nagsalita. Isa lang iyong hindi pagkakaunawaan. Dahil sobrang galing ng naging performance ng inyong anak, kinlasipika ang kanyang mga marka. Nagpasya ang pamunuan ng paaralan na bigyan ang inyong anak ng 300,000 yuan na scholarship, at ang lungsod ay magbibigay rin ng 1,000,000 yuan na gantimpala. Lumapit si Mayor Foster at nakipagkamay sa tatay ko. Kumusta po, ako si Mayor Foster. Maraming salamat sa pagpapalaki ng isang napakahusay na talento para sa ating bansa. Iniabot ng kalihim ang mga gantimpala at personal na ibinigay ni Mayor Foster ang mga ito sa aking mga magulang. Nanghihina ang ulo ng aking mga magulang sa sobrang gulat. Parang otomatiko nilang tinanggap ang medalya at seke, pati ang pagkalimot na imbitahan ang lahat sa loob. Ang mga kapitbahay na kanina ay nanunuya ay tahimik na umalis ng may hiya. Sabi ni Mayor Foster, nakapasok na ang inyong anak sa Aerospace Academy. Hindi na kayo kailangang mag-alala. Kung may problema sa bahay ninyo, sabihin lang ninyo. Maaari rin ninyo akong tawagan ng direkta. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo na si Mayor Foster at umalis. Pagkaalis ng grupo, pakiramdam pa rin ng aking mga magulang ay parang panaginip ang lahat.
Ang hindi nila alam, may mga misteryosong tao nang umuupa sa kanilang gusali para sa mahigpit na seguridad. Samantala, ang armadong helicopter na sinasakyan ko ay lumapag na sa Aerospace Academy. Ang buong akademya ay nasa ilalim ng mahigpit na proteksyon at ang aking kaligtasan ang pangunahing prioridad. Kailangan akong bumiyahe gamit ang sasakyang hindi tinatabla ng bala habang dose-dosenang tauhan ang nakabantay sa akin sa lahat ng oras. May nakahandang Special Forces Unit ang militar upang sumuporta anumang sandali. Kahit ang aking pagkain ay inihahanda ng nakatalagang tauhan at bago ito maihatid ay kailangang pumasa sa 3 inspeksyon. Habang nasa biyahe, patuloy akong kinakausap nina Director Walker at Deputy Director Bennett at lalo pa silang nasasabi. Nagliliwanag ang kanilang mga mukha, walang bakas ng pagod. Agad nilang tinipon ang lahat ng teknikal na tauhan. Ito ang henyo na sumulat ng teknolohiya ng detonation engine sa exam paper. Mula sa sandaling ito, opisyal na siyang sasali sa Aerospace Academy at siya rin ang magiging estudyante namin ni Deputy Director Bennett. Bukod pa rito, itinatalaga ko siya bilang Chief Engineer ng Detonation Engine Project. Matagal nang naghihintay ang mga teknikal na eksperto sa akin. Bagamat nakuha na nila ang ilang mahahalagang datos at formula, kulang pa rin iyon para aktual na magawa ang detonation engine. Marami pang malalaking problemang hindi pa nareresolba. Kaya lahat ng pag-asa nila ay nakasentro sa akin. Gusto nilang matapos ang detonation engine sa pinakamabilis na panahon. Kaya mainit nila akong tinanggap. Ako rin ay labis na nasasabi. Ito ang matagal ko ng pangarap. Ngayon, sa tulong ng Genius Insight System, hindi lang ako maagang nakapasok sa akademya, kundi nakapaghatid pa ng advanced na teknolohiya. Ang hindi ko inaasahan ay ibinigay sa akin ni Director Walker ang posisyon bilang Chief Engineer. Malalim akong yumuko sa lahat. Kumusta sa inyong lahat? Inaasahan ko ang pagtatrabaho kasama ninyo. Pakialagaan ninyo ako. Malayo pa ang aking karanasan kumpara sa inyong mga veterano, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sa sandaling iyon, nagtanong si Director Walker. Ang detonation engine ay lumilikha ng napakalakas na thrust sa biglaang pagbilis. Natatakot ako na walang piloto ang makakayanan ang ganitong kalakas na G-force. Ibig bang sabihin, ang mga fighter jet na may detonation engine ay maaari lamang kontrolin ng remote? Bahagya akong umiti. Paggamitin na lang ang mga piloto ng anti-gravity flight suit. Wala itong halos epekto sa katawan ng piloto. Isang flight suit na kayang bawasan ng 70% ang thrust, posible ba talagang magawa iyon? Natigilan si Director Walker. Kung ang anti-gravity flight suit na sinasabi ko ay talagang makakabawas ng 70% ng gravitational acceleration, hindi ba't makakaya na nito ang bilis na lampas Mach 20? Ibig sabihin, ang bilis ng continuous detonation engine ay kayang tiisin ng mga piloto. Ibig sabihin nito, ang mga fighter jet ng ating bansa ay maaaring malampasan ang karamihan sa mga misile. At kahit ang intercontinental missiles ay umaabot lamang sa ganoong bilis sa huling bahagi ng kanilang lipad. Kaya kahit maglunsad ng misile ang kaaway, kayang-kaya itong salagi ng mga fighter jet ng ating bansa. Nagkatinginan sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Pareho nilang nakita ang gulat sa mata ng isa't isa. Mariin akong sumagot. Dapat posible iyon. Sa panahon ng pagsusulit, sa pamamagitan ng epekto ng Genius Insight, nakuha ko na agad na kakailanganin ang anti-gravity flight suit. Ang focus noon ay ang teknolohiya ng detonation engine. Pero kung may sapat na oras, kaya ko ring gamitin ang Genius Insight System para ma-deduce ang teknolohiya ng anti-gravity flight suit. Masiglang sinabi ni Director Walker, kailangang maitulak natin ang produksyon ng ika-6 at ika-7 henerasyong fighter jet kahit ano pa ang mangyari. Lalo na ang anti-gravity flight suit, napakahalaga nito. Walang pag-aalinlangan akong sumang-ayon. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Humarap si Director Walker sa lahat ng teknikal na eksperto na seryoso ang mukha. Makinig kayong lahat, magpahinga kayo ng isang araw. Kanina pa ako sobrang na-excite, akala ko diretso na tayo sa matinding development. Bakit biglang magpapahinga? Ang biglaang desisyong ito ay nakakagulat. Ngumiti ng bahagya si Deputy Director Bennett. Para mapag-aralan ang teknolohiyang nasa exam paper mo, 3 araw at gabi kaming halos walang pahinga. Natigilan ako at hindi nakapagsalita. Ngayon ko lang napansin na marami sa kanila ay pulang-pula ang mga mata. Kung ganoon, magpahinga na kayo agad. Paano ninyo kakayanin ang katawan ninyo kung walang tulog ng ganoon katagal? Magpapasama ako ng maghahatid sa inyo sa tirahan ninyo. Kapag nakapagpahinga na tayo, saka natin sisimulan ang development. Halos maabot na ng limitasyon ang mga teknikal na eksperto, kaya mabilis silang bumalik sa dormitoryo para matulog.
Dahil classified ang trabaho, may nakatalagang dormitory buildings ang Aerospace Academy, pati mga professional na service staff. Isang dalagang nasa early 20s na nakauniforme ng National Security Bureau ang dinala sa harap ko. Matangkad siya at malamig ang ekspresyon. Halatang may personalidad na malamig at hindi madaling lapitan. Ito ang iyong personal security guard na itinalaga ng aming departamento. Ang pangalan niya ay Vanessa. Siya ang bahala sa iyong pang-araw-araw na buhay at seguridad mula ngayon. Inilahad ni Vanessa ang kanyang kamay. Kumusta, ikinagagalak kitang makilala. Inabot ko ang kanyang kamay at napansin kong nakakagulat ang lakas ng kanyang kapit. Malayo sa malambot na kamay ng karaniwang babae. Maluwag at maayos ang aking dormitoryo at maganda ang disenyo. Ang mga bintana ng sala ay bulletproof at hindi ka makikita mula sa labas kaya hindi problema ang privacy. Tinanong ni Vanessa, kailangan mo na bang magpahinga? Hindi pa. Bigyan mo ako ng blankong papel, panulat at ruler. Magsisimula ako ngayon din. Agad niyang inihanda ang lahat ng kailangan ko. Kinuha ko ang panulat at nagsimulang mag-isip tungkol sa anti-gravity flight suit. Natukoy, iniisip ng manlalaro ang impormasyon tungkol sa anti-gravity flight suit, simulan ang epiphany. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ko iyon. Bumuhos ang napakaraming impormasyon sa aking isipan. Kinuha ko ang panulat at mabilis na nagsimulang magsulat sa papel, pinupuno ito ng mga formula, datos at detalyadong blueprint. Nang makita akong biglang pumasok sa full work mode, bahagyang lumitaw ang gulat sa malamig at magagandang mukha ni Vanessa. Hindi niya inaasahan na ang isang kabataang tulad ko, sa unang araw pa lang sa Aerospace Academy, ay agad na makakapag-focus at makakapasok sa trabaho ng ganoon kabilis. Napakahirap makakita ng ganitong klase ng konsentrasyon. Bagamat malamig ang ugali ni Vanessa, hindi ibig sabihin nito na hindi siya marunong mag-alaga ng tao. Una niyang tinimplahan ako ng kape, inilagay ito sa tabi ko, tapos nagdala siya ng prutas at mga tuyong mani. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan sa tabi ko at tahimik na nagmasid. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng gutom. Instinct kong kinuha ang kape at ininom ito, habang patuloy na nagsusulat at inaabot ang mga merienda at tuyong mani. Ang paggamit ng Genius Insight System para sa pagdededuce ay lubhang nagpapahirap sa utak ko, kaya sobrang taas ng konsumo ng enerhiya. Lumipas ang 2 oras, wala akong tigil kahit isang sandali. Naubos ko na lahat ng inihandang pagkain at merienda. Nang makita ito, namangha si Vanessa. Ang kakayahang magpanatili ng ganitong katinding focus sa napakatagal na oras ay tunay na hindi ka panipaniwala. Noong una siyang inatasan dito, medyo may pagmamaliit pa siya sa akin. Isang high school student lang ako, pero ngayon, ang katotohanan ay nasa harap na niya mismo. Hindi niya inaasahang ganito ako kahusay. Walang oras si Vanessa para mag-isip ng sobra. Mabilis siyang nag-refill ng tubig ko, naghanda pa ng mas maraming merienda at pagkain, tapos lumabas siya sa sala at tumawag sa telepono. Hello, si Vanessa ito. Pakiusap maghanda pa kayo ng mas maraming merienda at isama ang mga sangkap na nakakatulong sa brain function. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Vanessa at umupo muli sa study room. Ang utos niya ay manatili sa tabi ko ng 24 na oras. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pagkain. Tinikman muna ni Vanessa ang bawat ulam para masigurong walang problema, sa kanya inilagay ang mga ito sa mesa ko. Mabilis ang takbo ng oras, at patuloy pa rin akong nagtatrabaho ng buong lakas. Patuloy na nadaragdagan ang mga blueprint, parang maliit na bundok na sa ibabaw ng mesa. Inilista ko ang bawat papel sa sulok ng pahina, kung hindi ay magiging napakahirap ayusin ang ganitong karaming blueprint. Ang unang gulat ni Vanessa ay unti-unting naging mas malalim na pagkamangha. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng paghanga. Gusto niya sana akong sabihan na magpahinga, dahil ang ganitong antas ng trabaho ay unti-unting magpapagod sa katawan ko. Ngunit naalala niya ang utos ni Director Mitchell. Huwag na huwag akong dapat istorbohin habang nagtatrabaho. Dahil ang biglaang inspirasyon ay maaaring makabasag ng malaking teknikal na hadlang. Kapag naistorbo, mawawala ang inspirasyon at napakalaki ng magiging kawalan. At sa sandaling iyon, malinaw na nasa gitna ako ng bugso ng inspirasyon. Hindi na nga si Vanessa na istorbohin ako. Patuloy lang siyang nagdadagdag ng pagkain at tubig, tinitiyak na sapat ang aking fuel. Sa puntong iyon, lubhang nagbago ang pananaw ni Vanessa sa akin. Ramdam niya ang matinding pagkabigla sa loob. Kahit sa kalaliman ng gabi, tanging mabilis kong pagsusulat lamang ang maririnig sa silid. Patuloy na bumubuho sa aking isipan ang napakalaking agos ng kaalaman. At kapag hindi ko ito na isusulat agad, nagiging hindi na ito matiis. Pagsapit ng bukang liwayway, nakaubos na ako ng higit sa 12 plato ng pagkain. Hindi makapagsalita si Vanessa.
Lubos na siyang humahanga sa akin. Payat ang aking pangangatawan, kaya mahirap isipin kung paano ko nakain ang ganoong karami. Hindi lang ba ako development genius, kundi champion eater pa? Alas 7 ng umaga, tuluyan akong huminto. Bumagsak ako sa upuan, pakiramdam ko'y manhid at masakit ang buong katawan. Si Vanessa ay nakapagtutulog-tulog lang para mapanatili ang kanyang lakas. Nagising siya sa tunog ng pag-upo ko at agad na lumapit, hindi maitago ang pag-aalala. Parang hindi mo iniisip ang sarili mong buhay habang nagtatrabaho ka. Mahigit 20 oras ka ng tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang message function ng upuan at minasahe ang aking balikat. Gusto mo bang ipaghanda kita ng almusal? Pagkatapos mong kumain, kailangan mo nang magpahinga agad, may pag-aalalang sabi ni Vanessa. Kahit wala pa kaming isang araw na magkakilala, lubos na siyang naniniwala na isa akong top-tier talent. Sa sandaling iyon, sobrang pagod na ang utak ko at parang alon na dumaluhong ang pagkapagod. Umiling ako. Hindi na kailangan. Hindi ako nagugutom. Inaantok lang talaga ako. Ihiga muna ako sandali. Hindi mo na kailangang bantayan ako. Magpahinga ka rin. Tumayo ako at pumasok sa kwarto at agad na nakatulog ng mahimbing. Nakatitig si Vanessa sa akin, hindi alam kung tatawa ba o mapapabuntong hininga. Talagang baliw ang mga top-tier technical experts kapag nagtatrabaho. Ang mga teknikal na eksperto ng Aerospace Academy ay nagpahinga ng isang buong araw at gabi. Sa wakas ay nakabawi sila ng lakas. Ngayon ay magsisimula na sila sa development ng detonation engine at 6th generation fighter jet. Lahat sila ay dumating sa kanilang mga workstation sa tamang oras, handa na sa mga assignment. Lahat ay puno ng sigla at excitement sa inaasahang breakthrough. Lalong-lalo na sina Director Walker at Deputy Director Bennett, mukhang presko at puno ng sigla, halos mumiti pa habang natutulog. Ngunit nang makapagtipon ang lahat, napansin nilang ako lang ang wala. Sabi ni Director Walker, unahin nating pag-aralan ang mga materyales na meron tayo. Wala nang malalaking hadlang sa basic version ng detonation engine technology. Agad niyang ipinamahagi ang mga gawain sa bawat departamento. Pero matapos maghintay buong umaga hanggang tanghalian, hindi pa rin ako nagpapakita sa trabaho. Nagsimulang mag-alala sina Director Walker at Deputy Director Bennett. May sakit ba siya? Tara, tingnan natin siya. Sa oras ng lunch break, sabay na nagtungo ang dalawa sa aking dormitoryo. Nakapagpahinga si Vanessa buong umaga kaya nakabawi na siya ng lakas. Pagkarinig ng katok, agad niyang binuksan ang pinto. Director Walker, Director Bennett. Nang makita silang dalawa, nagulat si Vanessa. Nasa dorm ba si Leo? Tumango si Vanessa. Bakit hindi pa siya pumapasok sa trabaho? May nangyari ba? Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ni Director Walker. Nagtrabaho siya mula kahapon hanggang kaninang umaga. Hindi na niya kinaya at tuluyang nakatulog. Hindi pa rin siya nagigising. Nagkatinginan sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Hindi pa nga siya officially nagsisimula, ano ba ang pinag-aaralan niya? Tingnan natin. Pumasok sina Director Walker at Deputy Director Bennett sa study, kung saan nakatambak ang mga blueprint na parang maliit na bundok sa ibabaw ng mesa. Nanlaki agad ang kanilang mga mata. Nakakagulat ito. Siya ba talaga ang gumawa ng lahat ng blueprint na ito? Tumango si Vanessa. Tama, natatakot akong makaistorbo kaya hindi ko sila ginagalaw. Hindi na makalma sina Director Walker at Deputy Director Bennett. Mabilis silang lumapit, kinuha ang mga blueprint, at pinag-aralan ng mabuti. Sa ilang tingin pa lang, nanginginig na sa tuwa ang boses ni Director Walker. Ito ay ang anti-gravity flight suit. Nanginginig din ang talukap at mga kamay ni Deputy Director Bennett habang hawak ang mga blueprint. Ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Ganitong kalaking trabaho. At mag-isa niya itong natapos. Bilisan, ayusin ang lahat ng ito. Kailangan nating i-verify ang bawat detalye sa pinakamabilis na paraan. Kung talagang magagawa ang teknolohiyang ito, hindi na matutumbasan ang hinaharap ng ating aerospace field. Kalahating oras nilang inayos ang lahat. Ang dalawang lalaking may puting buhok ay wala nang pakialam sa iba. Magkadikit silang muling nag-aral. Ang mga blueprint ay puno ng detalyadong datos at production techniques, bawat bahagi ay iginuhit ng napaka-eksakto. Pareho silang eksperto sa larangang ito. Isang tingin lang, alam na nila kung maasahan ang isang bagay. Minsan kumukuha pa sila ng papel at nagkukwenta gamit ang kamay. Nakalimutan pa nila ang gutom hanggang bandang alas 3 ng hapon nang bigla silang natauhan. Kumukulo na ang tiyan nila. May pagkain ba kayo dito?
Hindi kami nag-launch at bumababa na ang blood sugar namin. Mabilis na dinala ni Vanessa ang mga snacks at saan na inihanda niya kanina, pinagmamasdan ang dalawang lalaking tuluyang binitawan ang dignidad at sabik na inubos ang pagkain. Hindi makapagsalita si Vanessa. Kanina pa niya tinanong kung may gusto silang kainin o inumin, pero agad siyang pinutol sa bawat paglapit niya, at ngayon halos nagutom pa sila ng husto. Matapos ubusin ang dalawang plato ng snacks, kinuha ni Director Walker ang isang kumpol ng blueprint habang bumubulong. Paggising ni Leo, sabihin mo sa kanya na kinuha na namin ang mga blueprint. Kinuha rin ni Deputy Director Bennett ang isa pang tumpok. Kailangan nilang pag-aralan ang bawat detalye ng mga blueprint sa pinakamabilis na paraan at agad na gawin ang anti-gravity flight suit. Sa kagamitang ito, kahit ang kasalukuyang 5th generation fighter jets ay magkakaroon ng mas malakas na combat power. Ang disenyo ng 5th generation fighters, bukod sa stealth capability, ay malaking limitasyon pa rin ang pisikal na kakayahan ng piloto. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo pang humigpit ang standard sa pagpili ng piloto, dahil ang karaniwang tao ay hindi kayang tiisin ang G-force mula sa biglaang acceleration o matitinding liko. Sa anti-gravity flight suit, bababa ng malaki ang requirements sa physical condition ng piloto. Sa anti-gravity flight suit, magagawa ng piloto na itulak ang limit ng maneuverability ng 5th generation fighters nang walang restriksyon. Mas lalakas ang kanilang flying performance at mababawasan ang agwat sa air forces ng ibang bansa. Kung ikukumpara sa paggawa ng 6th generation fighter jet, malinaw na mas reliable muna ang paggawa ng anti-gravity flight suit. Kahit pagod na, hingal, buhat-buhat pa rin ang dalawa ang mahigit 100 libra ng blueprint habang mabilis na naglalakad pabalik sa opisina. Ang mga technical experts sa Aerospace Academy ay natigilan nang makita silang pasan ang napakalaking tumpok ng papel, nagkatinginan na may pagtataka. Nagulat ang assistant. Sa edad ninyo, bakit kayo nagbubuhat ng ganito kabigat, Direktor? Ano ang ginagawa ninyo? Nakalimutan na ba ninyo ang kalusugan ninyo? Hingal na hingal si Director Walker at halos hindi makapagsalita. Kumaway siya sa assistant, huminga ng malalim ng ilang beses, saka nagsalita. Tawagin ang lahat ng technical personnel sa conference room. Emergency meeting. Walang sinuman ang pwedeng lumiban. Hindi pa kailanman nakita ng assistant na ganito sila kadesperado. Mukhang may malaking nangyari. May problema ba sa fighter jet? Ang mga technical experts na nakatanggap ng mensahe ay agad na tumakbo papunta sa conference room. Nagbubulungan ang lahat, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang makumpleto ang pagdating ng lahat, dumating sina Director Walker at Deputy Director Bennett. May dalawang assistant na kasunod nila na nagbitbit ng mga blueprint at inilapag sa podium. Biglang natahimik ang buong silid, lahat ng mata nakatutok sa dalawang direktor. Lahat, may magandang balita ako. Ay dinisenyo ni Chief Engineer Leo ang anti-gravity flight suit kahapon. Ngayon ay itatalaga natin ang mga gawain sa paggawa. Kailangan nating matapos ang proyektong ito sa loob ng 1 buwan. Sa sandaling sabihin niya ito, sumabog ang reaksyon ng buong silid. Hindi pa man humuhupa ang pagkabigla sa continuous detonation engine, heto na naman at nagawa na agad ang anti-gravity flight suit. Nakakabaliw ang bilis na ito. Totoo ba ito? Ganitong komplikadong teknolohiya, nagawa lang sa loob ng 1 araw at 1 gabi. At diretso pa agad sa production, mapagkakatiwalaan ba talaga ito? Napakahusay ng kanyang performance na parang wala akong kwentang tao. Doctorate graduate ako mula sa Technical University, kung tutuusin. Hindi napigilang magreklamo ng isa. Lahat sila ay mga haligi ng teknolohikal na pag-unlad ng bansa, pero sunod-sunod ang kanilang tinatanggap na matitinding shock kamakailan. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang marinig ito, nagsalita si Director Walker sa mikropono. Tahimik lahat. Alam kong mahirap paniwalaan ang balitang ito, pero nasa harap natin ang mga ebidensya. Na-review na namin ang mga blueprint. Walang kahit isang error. Kahit ang mga kritikal na formula, personal na sinuri naming dalawa ni Deputy Director Bennett. Basta sundin lang natin ng mahigpit ang blueprint, tiyak na makakagawa tayo ng anti-gravity flight suit na lampas sa inaasahan. Sumingit si Deputy Director Bennett. Pinipiga tayo ng ibang bansa. Kailangan nating tapusin ito sa lalong madaling panahon. Nagsimulang magtalaga ng gawain si Director Walker. Bawat departamento ay may kanya-kanyang bahagi, at ang matatapos na components ay pagsasama-samahin at susubukin. Mula sa sandaling ito, ang buong resources ng bansa ay inilaan sa Aerospace Academy. Lahat ng kailangan nila ay ibibigay kahit anong halaga at sa pinakamabilis na paraan. Samantala, pagsapit ng gabi, tuluyan na akong nagising matapos ang mahabang tulog. Ang high-intensity insight calculations ay nakakaubos ng napakalaking mental energy,
pero ganoon din kalaki ang kapalit nito. Pagkatapos ng maayos na pahinga, mas malinaw at mas matalas ang isip ko. Pag-upo ko pa lang, nagulat si Vanessa na matagal nang nakabantay sa tabi ko. Sa wakas gising ka na. Gusto mo bang kumain? Hinawakan ko ang tiyan ko. Totoo, gutom na gutom ako. Naghilamos muna ako, saka ako kumain ng mabuti. Habang kumakain, tinanong ko. Nakatulog ba talaga ako ng ganito katagal? Hindi ba nag-alala si Director? Dumating sina Director Walker at Director Bennett para tingnan ka. Kinuha nila lahat ng blueprint na ginawa mo kahapon. Sabi nila sila na muna ang mag-aaral, at kapag nagising ka na, magpahinga ka lang muna. Bukas na lang magsimula ng trabaho. Kung may tanong sila, tatawag na lang sila. Tumango ako. May detalyadong proseso at datos ang mga blueprint, kaya pwedeng gamitin diretso sa production. Sa kakayahan ng mga eksperto ng Aerospace Academy, hindi sila dapat mahirapan. Kumain muna ako ng busog, saka ko deduce ulit ang Continuous Detonation Engine Technology. Pagkatapos ng nakaraang karanasan, alam ko na hindi pwedeng masyadong maraming epiphany ng sabay-sabay o mauubos ang utak ko. O kaya, kakailanganin ko ng 1 o 2 araw para makabawi. Pagkatapos kong kumain, pumunta ako sa study, binuksan ang computer, at plano kong magpahinga muna sandali. Ang mga computer dito ay lahat encrypted, kailangan ng fingerprint, iris scan, at password para makapag-login. Sinunod ko ang mga hakbang, inilagay ang password, at sa wakas ay nakapasok. Binuksan ko ang browser. Ang pinakamalaking balita online ay tungkol pa rin sa Genius Class admissions. Alinmang paaralan ang makapagpapapasok ng estudyante ay agad na nagiging kilala sa buong bansa. Karamihan sa comments ay inggit at pagbati. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi maiiwasan ang pang-aasar at pressure mula sa ibang bansa. Pinagtatawanan nila ang ating bansa, sinasabing kahit gaano pa raw tayo umunlad sa teknolohiya, hindi pa rin natin malalampasan ang ibang bansa. Muling sumiklab ang online na bangayan sa comments. Tiningnan ko ito sandali saka isinara ang page. Biglang may icon na nakakuha ng atensyon ko. Ito ang National Science and Technology Forum. Sa biyahe papunta rito, ipinaliwanag ni Director Walker na ang forum na ito ay nasa national intranet. Tanging mga verified high-level technical personnel lang ang pwedeng mag-login. Nagpapalitan sila ng teknolohiya online, at kapag may hindi malutas na problema, sinumang makapagbibigay ng solusyon ay maaari pang mag-apply ng national reward. Napaka-epektibo ng ganitong sistema, dahil napagsasama nito ang mga top technical minds ng bansa para mag-collaborate at mag-usap, kaya sabay-sabay silang umuusad. Nakatulong din ito sa maraming organisasyon para lutasin ang malalaking problema at lubos na pinabilis ang research efficiency. May ilang talento ring natuklasan dito at nabigyan ng mahahalagang posisyon sa mga research institution. Naging curious ako kung ano ang pinag-uusapan ng mga top experts ng bansa, kaya binuksan ko ang forum at nag-register ng account. Tiningnan ko ang mga topics. Ang mga pinakasikat ay tungkol sa aerospace, semiconductors, precision manufacturing, at materials. Halos nakakahabol na ang ating bansa sa ibang larangan. Kahit bahagyang nahuli pa sa ibang bansa, sapat na ito. Pero ang 4 na larangang ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng sanctions mula sa ibang bansa. Kaya napaka-urgent ng breakthroughs. Hindi nagtagal, may isang topic na talagang nakakuha ng interes ko. Dahil highest clearance level ang account ko, nakikita ko ang lahat ng sagot at pwede rin akong direktang makilahok sa diskusyon. Ang topic ay pagsusuri ng missile technology, partikular kung paano nakakaapekto ang air viscosity sa drag sa surface ng missile, at kung paano i-optimize ang aerodynamic design para masigurong tama ang terminal guidance accuracy. Ang future combat ay mangangailangan ng mas mataas pang missile guidance precision, kaya ito ay nagpapahirap sa maraming eksperto. May mga mathematicians pang isinama para tumulong sa computations, pero hirap din sila. Magkakaiba ang mga formula na kanilang iminumungkahi. Isa sa mga pangunahing teknikal na hamon ay ang kilalang Stokes equation na wala pang nakakapag-solve. Bilang isa sa 7 Millennium Prize problems, ang mga mathematicians sa buong mundo ay nakakaya lang mag-optimize para mapabuti ang data matching rates. Alam ko kung gaano kahalaga ang missile technology para sa bansa. Ang pinakamakapangyarihang arma sa kasalukuyan ay mga missile na mas malakas pa kaysa fighter jets. Mas madali ang development ng missiles at kaya nilang direktang tamaan ang teritoryo ng kaaway, habang ang fighter jet development ay mas komplikado at mas demanding. Kung malulutas ko ang problemang ito, ang missile accuracy ay magiging malakas na deterrent laban sa ibang bansa at maaari rin itong i-apply sa fighter jets at drones. Sa pag-iisip nito, nagdesisyon akong gamitin ang aking libreng oras para i-deduce ang equation na ito.
Genius Insight System, simulan ang pag-deduce ng Stokes equation. System activated, sinisimulan ang deduction. Tinanong ko kung gaano katagal ang kalkulasyon. Kung masyadong mahaba at komplikado, gagawin ko ito ng paunti-unti. Hindi pwedeng makaapekto ito sa pangunahing trabaho ko. Kung hindi naman ganoon kahaba, ilang oras lang, wala itong problema. Tinatayang epiphany duration ay 3.5 oras. Isang buong session na deduction. Sumagot ako, tama, tapusin sa isang buo. Mabilis akong nag-type sa keyboard, inilalagay ang mga formula at datos mula sa deduction. Gusto ko ring makapag-ambag sa missile development ng bansa. Sa puntong ito, karamihan sa mga eksperto ay tapos na sa trabaho at nakauwi na. Ito ang pinakaaktibong oras ng forum. Kapag may free time ang mga eksperto, dito sila nag-uusap, nagbabahagi ng insights, at humihingi ng tulong sa mga problema. May 12 missile experts na nasa online discussion. Napakahirap nito. Habang mabilis umuunlad ang anti-missile weapons, mas tumataas din ang requirements sa missiles. Hindi lang bilis ang kailangan din nilang umiwas ng eksakto sa anti-missile systems. Mas mataas na precision ang kinakailangan. Huwag mo nang sabihin. Pinipressure tayo ng mga nakakataas na tapusin agad ang tech update. Impossible ito. Ang tanging paraan ay masolve ang Stokes equation. Muling pinipressure tayo ng ibang bansa. May balita na may plano na naman silang joint military exercise sa ating katubigan. Para mapigilan ang kalaban, kailangan itulak ang missile technology hanggang sa limit. Pagkalipas ng mahigit 3 oras, isinumit ko na ang lahat ng solution formulas, sinuri para sa errors, at pinindot ang send. Pagsapit ng hating gabi, pinatay ko na ang computer at natulog. Ang missile at math experts ay katatapos lang din ng diskusyon at naghahanda na ring magpahinga. Biglang may nag-pop up na notification. May nag-post ng sagot sa Stokes equation. Una, nagulat ang mga eksperto, saka silang umisi ng hindi makapaniwala. Paano naman makakapag-post lang ng sagot ang kahit sino sa forum na ito? At the very least, dapat ay isinulat ito bilang research paper at inihayag sa buong mundo. Tingnan ko nga kung sino itong napaka-arogan. Kanina pa ako paalis na matulog, tapos bigla akong nagising dahil sa kung ano-anong mensahe. Isa itong napaka-striktong National Level Technology Forum. Hindi pwedeng basta mag-post ng kung ano-ano. Lahat ay dapat dumaan sa scientific scrutiny. Sabay-sabay binuksan ng ilang top experts ang sagot, tinitingnan ng may pagdududa at pangmamata ang bawat linya. Kapag napatunayang peke ito, ire-report agad nila para maturuan ang nag-post ng leksyon tungkol sa rigor sa siyensya. Pero habang binabasa nila, mas lalo silang nabibigla. Lalo na ang 2 mathematicians ng bansa na itinuturing na pinakamataas sa larangan, sina Professor Hudson at Professor Zane. Pareho silang may malalim na kaalaman sa matematika at kinikilala rin sa ibang bansa. Habang binabasa nila, lalo silang nagugulat. Parang lalabas ang puso nila sa sobrang lakas ng tibok. Kahit hindi nila mismo kayang lutasin ang equation, sa pamamagitan ng tamang sagot, kaya nilang i-reverse verify ang correctness ng solusyon. Minsan nilang binasa, hindi pa sigurado, kaya binasa ulit. Pareho ang resulta. Totoo ito nga ang solusyon ng Stokes equation. Nanginginig ang kamay ni Professor Hudson habang dinudukot ang telepono. Zane, ako ito, Hudson. Nanginginig ang boses niya. Mag-online ka sa National Technology Forum ngayon din. May maaaring nakalutas ng Stokes equation. Si Professor Zane ay ganoon din ang excitement. Nandito ako, na-verify ko na ito ng 2 beses. Tama ito, walang mali. Sino ba ang taong ito? Sa buong bansa natin, bukod sa ating 2, sino pa ang may ganitong antas? Mapait na umiti si Professor Hudson. Habang buhay kong pinag-aralan ito, pero naunahan pa ako. May ganito ba tayong mathematician sa bansa? Hindi ko akalaing may ganito pala sa field. Kailangan natin siyang mahanap agad. Isa itong tunay na mathematical genius, kailangan natin siyang i-nurture. Nag-aalala si Professor Zane. Kahit marami na silang nahubog na matatalinong estudyante, wala ni isa ang nakalampas sa kanilang antas. Ayaw nilang magkaroon ng pagsisisi. Pinakamalaking hangarin nila ay makahanap ng mas matalino pa sa kanila at maipasa ang lahat ng kanilang kaalaman. Nakakapagturo sila ng genius level students, pero wala pa ring tumatapat sa inaasahan nila. Kahit isang top high school senior, imposible pa ring umabot sa ganitong lalim dahil abala sila sa paghahanda para sa college entrance exam. Natutunan lang sa antas ng high school, ang isang world-class na problema tulad ng Stokes equation ay hindi talaga maaabot ng isang high school senior, kaya iniisip lang nila ang mga tao mula sa math world. Pero nakakagulat, wala ni isang nakarinig sa pangalan ko.
Ang dalawa ay halos mabaliw na sa pag-aalala, desperado na makilala ang henyo na ito at magkaroon ng masinsinang matematikal na diskusyon. Maya-maya, natuklasan din ng ibang mathematicians ang sagot. Ang pag-solve ng ganitong problemang pangsiglo ay isang pangyayaring yayanig sa buong mundo, pero matapos magtanong-tanong, nalaman nilang walang nakakakilala sa taong ito sa kanilang circle. Pwede bang gumamit siya ng peking pangalan? Impossible ayon. Lahat sa forum na ito ay verified na eksperto sa kanilang larangan at required ang totoong pangalan. Dahil nakasil ang impormasyon ng Aerospace Academy at hindi ako na ipapubliko, walang kahit sino ang may alam kung sino ako. Walang ibang opsyon, kaya napilitan ang mga eksperto na mag-post ng tanong online. Biglang sumabog ang forum. Ang pag-solve ng Stokes equation ay nangangahulugang atensyon mula sa buong mundo. Ang taong nakalutas nito ay tiyak na maitatala sa kasaysayan. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob lang ng 12 minuto, halos lahat ng eksperto na nasa forum ay nalaman ang pangyayari. Hindi ka panipaniwala ito. Sino ang nagpapakalat ng ganitong balita? Hindi ninyo alam? Na-verify na ito ni na Professor Hudson at Professor Zane, at ang buong forum ay naghahanap ng pagkakakilanlan ko. Ganap nang nawala ang antok ng mga eksperto. Paano pa sila matutulog? Tinanong ni Professor Hudson ang lahat sa paligid, pero wala silang makuhang sagot. Lahat sila ay tuliro. Kahit ang mga private message sa akin ay walang reply, na lalo pang nagpalala ng kanilang pag-aalala. Zane, tawagan na lang natin ang administrator. Kaya nilang i-locate ang workplace ng taong ito, pati na ang eksaktong lokasyon. Kailangan natin siyang makausap ngayong gabi. Sabi ni Professor Hudson ng mariin ito. Kahit yung mga nakapatay na ng phone at nakahiga na, pinapatawag at ginigising dahil may nakalutas na sa Stokes equation. Tinanong ni Professor Zane, sasabihin ba natin ito sa leadership? Matagal na siyang nag-aalala tungkol sa pag-improve ng missile precision. Dapat natin itong ipaalam agad sa director at i-recruit ang talent na ito. Sigurado ako, sa kakayahan ng taong ito, ang missile technology ng bansa natin ay lulundag ng ilang henerasyon. Lalong naging excited si Professor Hudson habang nagsasalita. Sige, maghati tayo ng trabaho. Ako ang mag-uulat sa director. Sumang-ayon si Professor Zane at agad na denial ang telepono ng direktor ng Missile Research Institute. Kakatulog lang ni Director Crawford nang biglang mag-ring ang telepono at magising siya. Director Crawford, ako ito, si Zane. Nang marinig na si Professor Zane ang nasa linya, biglang nagising si Professor Crawford. Ang tawag mula sa isang taong may ganoong antas sa gitna ng gabi ay tiyak na may malaking nangyayari. Napagtanto ni Professor Zane na ang bigla ang tawag ay maaaring magdulot ng panik. Mabilis niyang ipinaliwanag. Direktor, huwag kang kabahan. Magandang balita ito. May nakalutas na ng Stokes equation. Ang rocket technology natin ay malapit nang makagawa ng malaking paglukso. Parang dumaloy ang dugo sa ulo ni Professor Crawford. Ulitin mo nga. Tama ba ang narinig ko? Sigurado ka? Ipinost ang sagot sa Technology Forum. Sina Professor Hudson at ako ay sabay naming in-verify ito. Ang sagot ay ganap na tama. Napakaganda. Sino ang may ganitong kakayahan? Malaking tulong ito para sa atin. Pero sa buong circle na tinanungan namin, walang nakakakilala kung sino ang taong ito. Tinawagan na ni Professor Hudson ang administrator. Kailangan nating mahanap ang taong ito sa lalong madaling panahon. Sana ay tumulong ka, Direktor, hanapin siya agad at imbitahan sa ating institute. Lahat ng susunod na pag-unlad sa missile technology ay nakasalalay sa kanya. Sige, magpapadala ako ng team para mag-imbestiga ngayon din. Kahit anong institusyon pa siya kabilang, triple ang iaalok natin kung kinakailangan. Kailangan natin siyang ma-recruit. Masyado na tayong napipressure ng ibang bansa. Kailangan natin ng advanced missiles para makaganti ng matindi. Bilang director ng Missile Research Institute, ramdam ni Professor Crawford ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat at mas matinding frustration sa kanyang puso. Desidido siyang mag-develop ng mga bagong advanced missiles kahit ano paman. May isa pa. Kailangan nating ipaalam sa National Security Bureau. Kailangan nating i-monitor ang lahat ng nakakita ng sagot para matiyak na hindi makakalabas ang sikreto. Ang sagot sa forum ay dapat burahin agad. Core technology ito na tanging bansa natin lang ang maihawak. Malaki ang papel nito sa aerospace development natin. Hindi natin pwedeng hayaan na malaman ito ng ibang bansa. Sige, ako na ang bahala agad. Sagot ni Professor Crawford. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili, sa kamariing kinurot ang hita niya. Aray, kaya hindi ito panaginip. Sa gabing iyon,
Ang buong scientific community ng bansa ay hindi nakatulog, lahat ay nag-uusap tungkol sa iisang paksa, ako at ang Stokes equation. Samantala, sa Aerospace Academy, buong gabi ring nakabukas ang mga ilaw. Lahat ay nakatutok sa matinding development work, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Hinati pa sila sa 2 shift para magtrabaho ng tuloy-tuloy at mapabilis ang paggawa ng anti-gravity flight suit. Ang balita ng pagkakasolve ng Stokes equation ay nakaalerto sa maraming matataas na leader. Lahat ng eksperto na nakakita ng sagot ay agad na isinailalim sa mahigpit na surveillance. Ang sagot ay mabilis na binura. Agad na kinuha ng forum administrators ang lahat ng impormasyon ko na ikinagulat ng lahat ng pinuno. Napakabigat ng resulta. Isang high school senior ang nakalampas sa kanila sa larangan ng matematika. Mukhang imposible ito. Ipa-review ulit. Paano nila magagawang mag-report ng ganitong katawatawang bagay? Pero kahit ilang ulit pang imbestigahan, pareho pa rin ang lumalabas na resulta. Iginiit ng mga teknisyan na ang impormasyon ay ganap na tama, maliban na lang kung ang Aerospace Academy ay sadyang nag-upload ng peking records. Pero impossible iyon. Nagsalita si Professor Zane. Tigilan na ang pagtatanong. Sa totoo lang, may saysay ang resulta. Isipin ninyo, bakit walang kahit sino sa buong academic circle ang nakakakilala sa taong ito? Ibig sabihin, isa lang ito talagang napakabatang estudyante. Sa ganitong lakas ng talento, kahit sa university level, matagal na siyang mapapansin. Ang Aerospace Academy mismo ang nagmadaling mag-recruit sa kanya, ibig sabihin ay nakita nila agad ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa narinig na iyon, lalong naging balisa si Professor Crawford. Kung math professor siya o talentadong estudyante sa ibang lugar, madali lang sana siyang alukin ng magandang benepisyo. Pero kapag nasa loob na siya ng Aerospace Academy, hindi na ito magiging madali. Ang Aerospace Academy ay may kaparehong taas na pamantayan sa mathematical talent. Tiyak nakakapitan nila ang ganitong klaseng tao at hindi basta-basta pakakawalan. Malinaw na naunawaan din ito ni Professor Hudson. Mapait siyang umiti. Kung hindi ako nagkakamali, ang ganitong klaseng talento ay malamang hindi mapupunta sa ating institute. Tinapakan ni Professor Crawford ang sahig sa inis. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng sumuko ng hindi sumusubok. Bukas, personal akong pupunta sa Aerospace Academy para i-recruit siya. Sasama ako. Sa ilalim lang ng gabay natin maaaring maabot ng estudyanteng ito ang buong potensyal niya. Masiglang sabi ni Professor Zane. Tama. Pagdating sa matematika, walang makakapantay sa atin sa buong bansa. Kahit na nalutas ng estudyanteng ito ang Stokes equation sa pamamagitan ng puro talento, malamang hindi pa matatag ang kanyang pundasyong kaalaman kumpara sa amin. Kung maipapasa natin sa kanya ang lahat ng nalalaman natin, tiyak na magiging siya ang pinakamagaling na mathematician sa mundo. Hindi lang para sa Stokes equation at para sa missile technology ng bansa, kundi para may magiging tagapagmana ang larangan ng matematika ng ating bansa. Ang buong kaalaman namin sa buong buhay ay magkakaroon na rin ng tagapagmana. Kumakalat ang balita na parang kidlat. Hindi lang Missile Research Institute ang nakatutok sa akin, kundi pati lahat ng malalaking universidad ay alam na rin ang tungkol sa akin. Isang math prodigy na nakalutas ng world-class problem ang naging pangunahing target ng recruitment ng lahat ng institusyon.